beg the indulgence of this honorable court to start this with a recess. Kilala mo ba, Mr. Witness, si Attorney Michael Poa? Nakikita ko po siya sa news. Nakikita mo siya sa news? Hindi mo siya nakikita sa in-person? Ayan, oh. Periodic ba? Kailangan bawat agency na i-liquidate niya yung kanya, i-audit ninyo yung kanya paggastos ng intel or confidential fund? Yes po, Your Honor. Yung kanilang, kailangan... So it's periodic, it's not random. Yes po, Your Honor. Okay. Na si Attorney Pua, magaling na abogado siya, ay pumunta sa COA, tama, para makipag-usap tungkol dun sa sinasabing audit query. Now, hindi mo pa conflict of interest yun para siya ay mag-represent? As you can see, of the respondent, there is no. I believe there is no conflict with respect to that, given that he is not the one in trial in this case. Okay, I rest my case. Dadagan, Balita News Update. Alright, so nagbabalik ko tayo mga kabitan. Welcome back dito at pag-usapan pa rin natin itong impeachment ni Inday Sara Duterte. Dahil nga po, balikan natin itong si Kapunan. Hindi pa nga, kasi simula pa nga lang, parang gusto nang umuwi sa impeachment court, mula sa impeachment court mga kabitan dahil gusto niya ng recess daw. At dito natin malalaman mga kabitan, yung kailang script na inihanda ay hindi ho nasunod ng kanilang witness. Mantakin niyo po, pinapatawag ng meeting itong yung abogadong witness nila. Dahil ito lang si Poa, sino pa ba yung nabanggit doon? Yun ang nagpatawag. Pero nung tinanong, kung kilala niya ba si Attorney Poa, nasa harapan niya lang ho, hindi niya maturo-turo ho mga kabaitaan. Kaya naging kengkoy ho itong si Kapunan at yung witness ho ng abogado na mula ho sa COA. At dito natin makikita yung katangahan ng dalawang magkapatid na Tulfo dahil parang ewan ko ba kung nakikinig ba sila o para lang talagang may tanong, may pakita sa taong bayan na sila ay nagpa-participate mga kabalitaan. Pero wala namang kalaman-laman yung kanilang mga pinagtatanong ho sa witness ho ng prosecution mga kabalitaan. Ito, unahin muna natin itong si Kapunan. Panoorin niyo po yung pagiging kengkoy ho dito mga kabalitaan. Thank you, Your Honors. To the Senate impeachment judges and to the presiding officer and Senate President, I beg the indulgence of this honorable court to start this with a recess. Di ba? Nang humihingi na ng recess na hindi pa nga kasi simula pa nga lang ho yung impeachment trial mga kabalitaan. So talagang kengkoy na kengkoy. Siguro alam niya na medyo mahirapan sila dito sa defense team ni Inday Sara Duterte kung paano sasalain yung i-cross-examine yung kanilang witness. Dito pa nga lang, tinanong pa nga lang kung kilala ba si Attorney Poa ay hindi niyo maturo-turo dito mga kabalitaan. Ito rin pangalawang kengkoy dyan sa pagdinig nitong ika-11 yata, no? August 4 mga kabalitaan. Sige, panoorin natin to si Attorney Wamil or basta parang ganyan na ho mga kabalitaan yung kanyang apelyido. Sige po, panoorin natin yung witness ng prosecution mga kabaitaan. Question, Mr. Witness, could you tell us after you did this audit evaluation and these recommendations, what happened next? What other matters occurred, if any, in connection with your audit? From when po? During the time that you were still there? There was a time po that I was called in a meeting. Tinawag ka sa meeting Yes, ma'am. at nandun ka pa sa COA ICFAO. Yes, ma'am. Maalala mo anong date itong meeting na to? It was around second week po ng September of 2023. At sino-sino ang nasa meeting na to? Ang naalala ko po ay si Attorney Zuleika Lopez at si Attorney Michael Poa po. At yung dating head po ng ICFAO na si Assistant Commissioner Nilda Plaras at si Attorney Gloria Camora po. Okay. Sinong nagtawag ng meeting na to? Hindi ko na po ma-recall kung sino nagtawag. Ang naalala ko lang po ay pinasama po ako dun sa meeting na yun. Pinasama ka? Bakit ka pinasama sa meeting na to? Dahil ako po yung in charge of the audit of the confidential fund nung DepEd at
OVP po. Kilala mo ba, Mr. Witness, si Attorney Michael Poa? Nakikita ko po siya sa news. Nakikita mo siya sa news? Hindi mo siya nakikita sa in person? Ayan, oh. During that time, sorry, Di ba? So, parang nawala sa script itong si Attorney Wamil. Pasensya na kung correct me if I'm wrong, kung Wamil ba. At napapansin niyo po yung sa likod nitong si Attorney, yung babaeng si Zamora yata yun, no? Makikita niyo yung ngiti, talagang ngiting kadimunyuhan, ano? Itong mga tingnan niyo yung mukha ni Garin. Parang tuwang-tuwa ho siya. Akala niya makakalusot yung kanyang witness. Patawa-tawa na lang, pero kay ang dala nito ng witness na ito dito, mga kabalitaan. Anyway, hindi natin, pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung mga kakingkuyang ginawa ho ng prosecution, mga kabalitaan. Lalo na itong napakagandang abogadang si Kapunan na pang Miss Universe yung kutis, mga kabalitaan. Sige. Dito na tayo kay mga Tulfo brother, mga kabalitan. Itong si Rafi Tulfo, pakinggan niyo po yung mga pagtatanong. Parang wala sa sarili o sadya nga lang bang magtatanong para sabihin na siya ay nakikinig. Alam niya ang proseso ho ng impeachment at alam niya ang mga pinag-uusapan ho dito, mga kabalitaan. First interjection should be Senator Judge Erwin Tulfo. You are recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer. Testigo. Tama po ba ang Okay, I stand corrected. Si Erwin Tulfo muna, unahin natin dito. pagkarinig ko na sinabi niyo kanina under sa COA DBM Joint Circular Number 2015-01, hindi naman kailangan ilagay ang tunay na mga pangalan ng mga intel agents or informers na tumanggap ng intel o confidential funds sa OVP tulad ni na Mary Grace Piatos, Chippy McDonald, Mickey Mouse at iba pa. Is this correct? sinabi ko po, Your Honor, ay silent po yung circular as to that matter po. Silent. So po pwede. Kung when we say kasi silent, pwede. Hindi po, Your Honor. It is neither Hindi rin. allowed nor prohibited Okay. po. So, if this is not allowed or prohibited, bakit nang i-audit po ninyo ang confidential intelligence fund po ng OVP, hindi ninyo hiningi ang tunay na mga pagkakilanlan ni na Piatos, McDonald, Mickey Mouse at iba pa? Katulad nga po nung sinabi ko sa sa aking previous testimony, ang focus po ng audit namin ay compliance audit. So, kung ano po yung provision ng circular, yun po yung ginagawa naming basis for our audit po. Okay, compliance. When you say compliance, ito po ba periodic or random? Yung compliance audit po kasi wala po siyang particular period kasi pag sinabing compliance audit, ine-evaluate po namin yung subject matter if it is compliant with the certain applicable laws, rules, and regulations. But I'm saying every agency na meron pong intel or confidential funds, do they have to undergo audit periodically or random lang? Dahil marami po tayong ahensya ng gobyerno na may mga intelligence confidential fund na hindi naman dapat. Ang audit po namin ay based dun sa liquidation documents po na sinasubmit nila. Pero is it periodic ba? Kailangan bawat agency na i-liquidate niya yung kanya i-audit ninyo yung kanya paggastos ng intel or confidential fund? Yes po, Your Honor. Yung kanilang kailangan... So it's periodic, it's not random. Yes po, Your Honor. Okay. Hindi ko maintindihan kung naintindihan ba ng abogadong itong periodic or random or itong si Erwin ba ay naintindihan niya rin po ba yung mga sinasabi niya rito. Parang silang dalawa ay nalilito at naguguluhan, mga kabitan, sa isa't isa. Kung kaduda-duda na po ang disbursement ng OVP, obvious naman, sabi niyo po, di po ba, yung mga medicines, mga pangalan ng tao, bakit hindi po ninyo pa sinampahan ang kaso sa ombudsman ng OVP? Under our rules po, Your Honor, pwede lang namin siyang i-refer to the Office of the Ombudsman kapag nagkaroon ng final order at hindi po kinumply ni OVP yung order po. Bakit? Nasaan na po ba yung order ngayon? Ano na po ang status? Ito mga findings nyo, 2023, 2024 pa ito, Yung style dito ni Erwin Tulfo, parang fishing expedition lang din, no? Hindi niya pala alam yung responsibility ho ng COA. Dahil sinabi niya rito na ba't di niyo pa pinakakasuhan si Inday Sara Duterte. So ang sagot dito ng isa, nire-refer lang ho namin yan sa DOJ kung sakaling meron talagang malaking problema. So ibig sabihin, walang karapatan na magsampa ng kaso yung COA para sampahan yung impeachable official.
So itong si Erwin Tulfo, nakakaano na to parang kumukuha lang rin ito ng ideya na pakitang tao na siya ay may alam din sa mga pinag-uusapan ngayon. Hindi 26 na po tayo ngayon. Wala po akong personal knowledge about sa status po since hindi na po ako connected sa ICFAO. Okay, so dahil hindi ka na connected sa ICFAO, so wala ka ng pakialam kung ano na nangyari sa kaso na hinawakan mo. Is this Hindi correct? naman po sa wala akong pakialam, pero yung mga ganyang bagay po kasi ay confidential na hindi naman ina-announce sa buong COA po. Ayun. So yun. Halata ka nata talagang hindi naintindihan Ngayon niya lang siguro naintindihan yung magandang pagpapaliwanag ko dito. Sinabi niya na nga dito nung una pa na wala na siya o kumbaga umalis na siya sa COA nung nababanggit na mga taon. Ngayon ipinaulit-ulit. So ibig sabihin parang hindi nakikinig talaga itong si Erwin Tulfo, lalo na itong kapatid niyang si Boy Datong. Pakinggan natin yung kakingkuyan rin ito, mga kabalitaan. You have 2 minutes, sir. Huwag muna, Mr. Presiding Officer, point of order lamang muna to. Yes, what is your point of order, Honorable Tulfo? Kasi kahapon, nabanggit na si Attorney Hua, magaling na abogado siya, ay pumunta sa COA, tama, para makipag-usap tungkol dun sa sinasabing audit query. Now, hindi mo pa conflict of interest yun para siya ay mag-represent dito ngayon? Kung nagtataka lang ho ako dito, paano naging conflict of interest na siya ngayong abogado ni Inday Sara Duterte? Di ba? Kaya ho siya nandyan para dispensahan yung kanyang kliyente at papatunayan sa taong bayan na walang kasalanan si Inday Sara Duterte sa mga akusasyong ibinato na mga buhaya dyan sa Kongreso. Itong si Erwin Tulfo, itong si Raffy Tulfo, ewan ko lang kung talagang sinusundan niya ba ho yung takbo ho ng impeachment na ito at parang sobrang ilang araw na, ilang days na ho na nagkaroon sila ng impeachment trial kay Inday Sara Duterte. But ngayon lang po tinatanong kung ito ba ay conflict of interest. Parang wala namang conflict of interest kasi abogado nga itong si POA kay VP Sara Duterte. Ano natin, pinag-uusapang confidential funds when in fact, siya mismo pumunta doon sa COA office para makipag-usap sa kanila. What do you think, Mr. Presiding Officer? The respondent in this case, Senator Judge Tulfo, is the Honorable Vice President, Sara Zimmerman Duterte. Attorney POA, although he served under the office of the Vice President, I believe, and even under DepEd, is not a named respondent to this case. And in fact, is one of the lawyers, as you can see, of the respondent. I believe there is no conflict with respect to that, given that he is not the one in trial in this case. Okay, I rest my case, Mr. Presiding Officer. Ngayon, Pwede nang simulan ni Anika. Talagang ginawang kakingkuyan itong impeachment ni Raffy Tulfo Kapag sila ho magtatanong mga kabalitaan, wala ho talaga kakwenta-kwenta yung mga tanong nito. Kumbaga, basic lang ho talaga. Mas tinalo pa dito si tinalo pa siya ni Robin Padilla na napakalalim mo yung mga pagtatanong. Pero itong si Raffy Tulfo, hindi naman ho talaga nakaka-appreciate yung kanyang ginagawa dyan sa Senado, mga kabalitaan. Yung oras. Yes. Mr. Witness, bukod sa OVP at saka DepEd, we're talking about confidential funds, meron pa ba ibang ahensya ng pamahalaan na in-audit nyo ang kanilang confidential funds? Based on the GAA po, meron may mga other agencies na may allotment for confidential fund. Kaya nga, meron kayong mga na-audit. Yes po, Your Honor. At dito sa mga ahensyang na-audit ninyo, magkapareho bang utilization nila ng confidential funds sa OVP, DepEd under BP Sara and those agencies na in-audit nyo? Yung utilization naman po ng confidential fund ay separate and distinct for every agency since yung kanilang utilization ay based on their mandate or operations. Okay. Sila ba'y gumamit ng mga aliases, gumamit ng mga pangalan chichirya, etc.? Yan Para po sa ay mga informants? Yan po ay hindi ko na ang alam ko po ay hindi ko po ma-determine based on the documents submitted since hindi naman po naka-indicate dun sa kanilang submission na yung mga pangalan na nandun ay aliases or not. Okay.
Noong April 2026, nag-issue kayo ng disallowance sa OBP and its officers. Same time, ipinasusoli nyo yung parte ng confidential funds. Can you repeat your question po, Your Honor? I think that was April of 2025. Nag-issue kayo ng pinasusoli nyo Hindi ilang pa parte sigurado ng confidential funds ng OBP. I do not have personal knowledge na po about yan since wala na po ako sa ICFAO noong February 12, 2023 po. Okay. Anong reason ba't pinasusoli yung parte ng confidential funds na Tigas talaga ng ulo nito. Wala na nga siya sa time na yun. Hindi niya alam yung rason kung may pinasa sa uli ba mga kabalitaan. disallowed? What are the reasons? Wala po akong personal knowledge about dyan since hindi naman po ako yung nag-issue ng disallowance. Nung na-issue po yung disallowance ay na-transfer na po ako to other agency of the COA. Okay. Hindi I think handa. it was April 10, 2026. So wala na po kayo doon. Yes po, Your Honor. Okay. Wala na. Sinabi kahapon ni Attorney Poa na binanggit niya ata yung COA circular ng 1992 if I'm not mistaken na hindi dapat banggitin yung pangalan ng mga recipient dahil for reasons of security and national security ng tao, ng recipients and national security. Would it Ulit-ulit. compromise sa tingin po ninyo yung security ng informant kung hihingan nyo sila ng resibo patungkol doon sa mga gamot na natanggap nila mula sa confidential funds? Katulad nga po nung sinabi ko during my testimony, ang hiningi po namin ay yung proof ng pagbili when it comes to the official receipt and the sales invoice po. Correct. Alam ba, resibo, bumili ng maintenance o antibiotics, yung ganong klaseng resibo dapat iba ang hinihingi nyo. Yes po, Your Honor. Pero ang sinasabi nila, yun daw ay magdi-jeopardize ng magkakaroon ng problema sa national security. Hindi, Actually, mali yung sinasabi dito ni Tulfo, mga kabaitaan. Hindi yun ang ibig sabihin na ma-jeopardize yung national security at lalo na ho, yung identity ho ng agent ho nila. Kasi yung pinag-uusapan, yung gumamit ho ng confidential fund, di ba, ng mga agent at yung mga nakakatanggap ng reward, mga kabaitan. Pero yung pagbili ho ng mga gamot, pagkain, kailangan naman talaga ho yan di ba? Kailangan ho yan para at least tuloy-tuloy yung operation ho nila. O paano pag gutom, paano pag nagkasakit. So matitenga yung operation. So hindi ibig sabihin na kapag bumili ng mga basic commodities na kailangan ho sa mga personnel ho ng OVP para sa intel operation ho nila. So hindi ho yan ang maaaring mangyari. Ang tinutukoy lang ho dito na magkakaproblema ho sila kung sakaling pinakilala sa taong bayan itong mga individual na tumatanggap ho ng Intel Fund mula ho sa Office of the Vice President. Pero pag sila ay nalalaman ho nila na may mga pangalan, hindi ho yun problema. Ang problema ho dito, pag lumabas sa publiko, yun ang pinakamalaking problema. For protection lamang ho yan. Kung sino bang ikaw ba kaya, kayong mga nanonood, gawin kayong agent ng OVP para sa kanilang Intel operation. So papayag ka ba na malalaman ng kalaban nyo na ikaw si Juan de la Cruz ay isa sa bahagi ho sa operation ng ganung bagay? Di po ba? Hindi ho. So walang problema. Ang problema dito, pag nalaman yung identity ng individual in public. Kaya nagkakaroon ho ng malaking problema sa hanay ho ng personnel ho ng mga agent ho ni VP Sara Duterte. Mention po nila na circular which is yung 1999 is already repealed na. Repeal na. Opo. Pero just the same, sa tingin niyo ba yung pagbibili ng chichirya o dili kaya pagbili ng shampoo o suka sa sari-sari store, would that jeopardize the national security kapag yan ay binulgar sa inyo, binigyan ka ng sibo? Hindi po. Thank you. Napakalayo ho talaga, mga kapitan. Wala sa ayos na pagtatanong ito Iba naman ho yung pinag-usapan na bumili ng mga basic commodities at saka yung perang nasa field ho ng operation na isang agent na kailangan malaman kung sino si Juan de la Cruz, mga kabalitaan. Ganun ho ang mentalidad ng mga Tulfo brothers
Dahil nga po, para sabihin nila na sila ay may alam at naintindihan nilang mga pinag-usapan dito, mga kabaitan. Wala na tayong oras. So maraming salamat. Ito lang po yung video presentation natin sa inyo para pinakita ko po sa inyo na kung gaano kakengko itong mga nasa prosecution at itong magkapatid na Tulfo, mga kabalitaan. Huwag kalimutan po, follow, like, and share sa Facebook po at Danagan Balita YouTube channel natin. Subscribe na ho kayo at sana po mabot tayo ng 100,000 subscribers para tuloy-tuloy ang ligaya ho natin sa paglalahad ng mga impormasyon, makatotohanan, komprehensibong balitaan, mga kabalitaan. Kita-kits tayo sa ating pagbabalik. Ang Danagan Balita mo, komentaryo mo latigot. To God be the glory, Mama Chip Chip. Peace out.